Yo mga boss, what's up at welcome sa inyo dito sa Expert Option Trading channel natin. Siyempre, ngayong araw na to ay nasa episode 14 na tayo. Yes mga boss, episode 14 na. So meron na tayong 13 episode na unang natalakay. So ito ilalagay natin ulit siyempre dito sa screen. Yan, nakarangan muna natin yung mukha natin. So yan, meron tayong mga naunang tracing episode na pwede nyo mapanood. So kung hindi nyo pa napapanood yung tracing episode na yun, mas maganda na bumalik muna kayo sa ilang part para mas maintindihan nyo yung tatalakayin natin ngayon. Dahil sa episode natin ngayon ay magko-combine tayo ng dalawang indicator. Yes boss, dalawang indicator na natalakay na natin before. Di ko lang sure kung anong mga episode. Pero ito yung Bollinger Band at syempre ang pinakagamit na gamit at pinakamadaling basic sa atin, ang RSI indicator. So yan mga boss, dalawang indicator ang gagamitin natin ng sabay. Siyempre babalikan natin at gagiyain natin yung mga lumang setting natin kung paano natin siya mapapagana. Siyempre risk warning lang para sa mga nanonood dyan na ang expert option o ang trading ay ginagamitan natin ng investment or sarili nating pera. So make sure na pag-aralan muna natin ng maigi yung trading bago tayo magpasok ng sarili nating pera para maiwasan natin ang sunod-sunod na loss. Pakita muna natin yung setting para makopya nyo at magpo-proceed tayo sa trading session natin. So ayan, panoorin nyo muna to. So ayan, mabilis na paliwanag lang sa Bollinger Band mga boss. So pag nakita lang natin siya na lumabas siya sa outside nitong Bollinger Band natin na tinatawag, yan nakikita nyo yung parang tube na yan, mag-opposite trade tayo. So halimbawa lumabas siya sa taas, magse-sell tayo. So halimbawa naman na lumabas siya sa baba, syempre magbabay tayo, pareho lang. Syempre sa RSI indicator naman natin is once na nakita lang natin siya na mag-overlap sa baba at sa taas, napakadali lang naman nun. So once na nag-overlap siya sa baba, magbabay tayo. Pag nag-overlap siya sa taas, magsisell naman tayo. So ganun lang ito. Papakita ko sa inyo yung setting uli at sample para mas maintindihan nyo kahit natalakay na natin to. So ayan mga boss, andito tayo ngayon sa ating graph. Ayan, kita-kita nyo naman mga bossing. So dito isi-setting lang natin ng maayos yung tama, yung proper. So ayan, ito kita nyo. Naka-line tayo na graph tulad nung natin. Nasa Smarty pa rin tayo, syempre, deal duration natin. Ayan. So ayan, lalagay na natin syempre yung ating Bollinger Band. So ayan, make sure nyo na ginagawa nyo to. Baguhin nyo to, yung period natin dapat is 13 at yung deviation natin is 2.5. Okay? So confirm nyo lang. So ayan, kita nyo na. Yan na yung setting na gagamitin natin. So syempre, dito, papalitan nyo yan. Make sure nyo na naka-line kayo, hindi kayo naka-area. Okay, so ito, next naman, syempre bubuksan na natin yung ating RSI indicator. So ayan, yan, yung RSI indicator na yan. So dyan, hindi nyo na kailangan baguhin kahit ano as is na yan. So confirm nyo lang. So yan, okay na. So ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan natin, build duration pala muna natin, palitan natin ng 30 seconds. Ayan. So yan, zoom out nyo lang para medyo kita natin kung merong lalabas sa Bollinger Band at sa RSI. So yan, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan is may lumabas dito sa Bollinger Band natin, lumabas siya ng kanyang parang tube at syempre ganun din dapat sa RSI. So dapat sabay yan. So kahit dumikit lang yung violet na yan sa baba, sa green or sa red, okay sa atin yan, pwede tayong mag-trade doon. So yan na, paliwanag ko lang ulit na pag yung violet na to nakita nyo sa RSI na yan is tumama dito sa pula, magsisell tayo, pero dapat meron ding signal sa Bollinger Band natin. So ayan, waiting lang tayo. So medyo matagal to kasi dalawang indicator yung hinihintay natin. So kailangan natin to i-pass forward dahil kapag hinintay talaga natin to nang naka-record lang, aabutin talaga tayo ng halos 2 oras or 3. Kasi sa tube niya, nakita natin na yun, no? Ayun. So ayan, magbabay tayo sa part na yan. Ayan, so nagbay tayo. So hintay tayo 30 seconds. 30 seconds deal duration. So yun. So medyo matagal talaga kasi dalawang indicator yung hinihintay natin na magtugma. Okay, so ayan. 30 seconds deal duration mga boss. Mga success trade naman ang trade number 1 natin. Yon. Okay, so ayan, nakita nyo yung 1,000 natin ang dagdagan ng 865. Okay, sa trade number 2 naman tayo mga boss, fast forward ulit. Dahil medyo matagal talaga siya mauubos yung memory ng cellphone natin at ng computer kapag
hinintay natin siya mag-signal. Pero ganun din naman yan, hanggat hindi sila nagtatagpo, hindi tayo magti-trade. So dito na tayo sa trade number 2. Yan, merong sa baba natin ito sa RSI, kita nyo naman mukhang merong magbibigay siya ng signal, pero sa Bollinger is medyo malayo siya. So hintay lang tayo. Nyo, tumama siya sa pula, kita nyo. So pwede tayo mag-sell sa part na yan. Ayan, habulin natin, mag-sell tayo. Ayan, nakita nyo, dalawa. So habulin natin, mag-sell tayo sa part na yan, pack. So medyo na late lang tayo ng konti, pero hopefully pumasok pa rin siya sa signal na binigay para sa trade number 2 natin. Yan, 30 seconds deal duration. Malayo siya sa linya, mukhang magsa-success trade tayo dito, hopefully. Ay, makakatuli. Ayun, success na naman ang trade number 2 natin. Yan, yung 1,000 natin na nagdagan na naman ng 860 para sa trade number 2. So dito na tayo sa trade number 3 natin. So nag-fast forward ulit tayo, nag-cut tayo ng maraming video dahil alam nyo na, kanina ko pa sinasabi, mauubos yung oras natin. So dito mini-make sure lang natin na mapagkasya yung oras natin para makita nyo rin na hinihintay naman natin talaga siya. At saka naka-real balance tayo mga boss, hindi tayo naka-demo balance. Okay. Ayan, nakita natin. Tumungtong siya, magsisell na tayo sa part na yan, pwede na yan. So ayan, medyo dikit lang. Magsisell na tayo pa. I-risk na natin, pwede na yan. Dahil nakita naman natin almost nagdikit siya sa RSI, nagbigay naman ng signal. So yun lang. Medyo risky talaga yung ganitong part. Hindi ko siya nire-recommend, pero syempre ako, based on my experience, kasi minsan nanghihinayang ako pag ganyan Nire-risk ko na talaga siya, sinusubok ko na talaga. Sinusugal na natin. So ayan, nasa ilalim naman siya, mukhang success trade naman yung trade number 3 natin. Ayun, pumasok pa, another 860 na naman mga boss para sa ating trade number 3. So mga boss, trade number 4 na tayo ngayon. So nakakatatlong trade na tayo na success gamit ang Bollinger Band at RSI mga boss. So far consistent naman at maganda yung indicator na to. Medyo matagal lang talaga. So yan, kailangan monitor ka, focus ka talaga dito, kakahintay ng signal. So ayan, tingnan natin. Ito, nakita natin. Ayun, bumaba. Lumabas siya ng Bollinger. So, hindi na natin sa RSI magbigay ng signal. Pag tumapak siya dyan sa green, magbabay na tayo. Nagbay na ako sa part na yan mga boss. Hindi na natin hinintay na sumayad. Naging ano na naman tayo, risk. Nag-risk na naman tayo ng malaki. Pero ayan, hopefully, ayun, umangat siya na malaki. Pag nag-consistent yan hanggang matapos, good trade tayo, success tayo sa trade number 4 natin. Konti na lang. Success na yan, malayo na yun. Ayun mga boss, success tayo sa trade number 4. Another 860 na naman sa pang-apat na trade natin. Okay, so tawid na tayo sa trade number 5 natin para kung sakasakali 5 straight tayo na success trade gamit sa Bollinger Band at RSI. Okay, so waiting lang tayo ulit. Minsan nakakatukso kasi kapag nakita mo na nagbigay ng signal si Bollinger Band pero si RSI hindi. Nakakatukso i-risk. Pero syempre dito sa episode natin, pinapakita natin na pwede tayong gumamit ng dalawang indicator. So pinapakita natin na pwede tayong gumamit ng dalawang indicator. Bakit naman? Why not naman, di ba? So ayan. Hintay lang tayo ng signal ulit. So yan, medyo nagko-close yung gap ni Bollinger Band natin. At si RSI naman is naka-neutral, nasa gitna lang siya. Okay. So ayan, ito pwedeng maglabas si Bollinger Band pero si RSI malayo. Nag-ano siya oh. Pwede tayo mag-sell sana kung tumungtong kung lumabas si RSI. Ayan, magbibigay silang signal sabay. Ayan, magsisell tayo sa part na yan, pak. Ayan, nag-sell tayo sa part na yan, nakita nyo, nag-overlap na siya sa pula at lumabas na rin siya sa Bollinger Band natin.
So yan, hintay lang tayo ulit. Pag nag-success trade to, 5 sunod-sunod na success trade tayo. Alright. So far, so good. Pero pwede pa bumaliktad yan, kaya huwag tayong kampante. Okay. Okay. Okay, minta. Oh, maangat siya. Pak, success trade tayo. 5 trade natin gamit si Bollinger Band at si RSI is successful. Ayan, continue mga boss. Kita nyo, papakita natin sa inyo history. Ayan, kita nyo, 5. So meron pa tayo isang trade na inihintay mamaya pa yan. So yan yung nakaraan. Yan, may mga lost trade tayo nung May 2. Pero so far, so good, success ang trade natin ng 5 sunod-sunod. So yun mga boss, nakita nyo, nagamit natin ang Bollinger Band at ang RSI indicator. So ganun lang siya, basic na basic, napakadali lang, kitang-kita nyo naman. Ito naman, para sa mga naghahanap ng promo code na magagamit nila, kung ready na kayong mag-start sa trading, screenshot nyo lang to, magagamit nyo tong promo code na to, ayan! So yan mga boss, at hindi lang yan, syempre namimigay pa tayo ng ibang promo code sa ating Telegram. At kung hindi ko pa nasasabi sa inyo na sa Telegram natin ay meron tayong pasabay na trade. So paano nga ba yung ginagawa natin doon? So sabay-sabay lang tayo nagtitrade. So share ko sa inyo ng eksaktong oras kung kailan ako magtitrade at kung ano ang deal duration, kung saang asset list. At doon makikita nyo na sabay-sabay tayo magtitrade. So syempre hindi ko pa rin i-claim doon na 100% success ang trade natin. Dahil katulad nyo, isa lang din naman akong parang estudyante na nag-aaral lang din. Sinishare ko lang sa inyo experience ko. Ayan mga boss, kung willing kayo sumabay ng trade, syempre very risky pa rin yun, nasa inyo pa rin. At ayan, mag-join lang kayo sa Telegram natin, i-click nyo lang yung nakalagay sa description natin or sa comment section yan, ipipin natin dyan. At mapupunta kayo syempre dito. Yan. Ang Telegram natin na yan ay updated 24 hours. Ako mismo nag-update yan, hindi admin ako mismo. So kung meron naman kayong tanong, ito ang Telegram ko. Yan, scan nyo lang yan. I-message nyo ako ng personal. Siyempre baka mamaya may magsabi na naman na sa group mo hindi naman pwede mag-chat. Boss, hindi talaga pwedeng mag-chat sa Telegram natin dahil ako lang dapat ang nagpo-post doon dahil para lang ma-update kayo at para rin hindi matabunan yung mga itinuturo natin. So yan, pwede nyo naman ako i-message ng personal doon sa shinare ko na aking Telegram. Pwede nyo akong tanungin doon ng kahit ano basta tungkol sa trading. Kung meron kayong mga oras na bakante, panoorin nyo siya kahit isa-isang episode lang, malaking tulong sa inyo yun. So yun lang mga boss, maraming salamat sa inyo at syempre mag-subscribe kayo at notify dito sa ating YouTube channel at magkita-kita tayo para sa episode 15 dito sa Expert Option syempre na ating trading channel. So yun lang mga boss, good luck sa mga trade nyo at magkita-kita tayo. Adios!